Welcome sa Storytime with Miss GK. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ramon. 65 years old na ako ngayon. Sa edad kong ito, akala ng marami, ang problema ko na lang ay maintenance, rayuma, at kung ilang taon pang natitira sa buhay ko. Pero ang totoo, sa edad kong ito, dito pa ako unang tunay na nasaktan dahil sa pag-ibig. Noong una kong naranasang magmahal ulit matapos mabiyudo, hindi ko inakala na sa isang dalagang halos apo ko na ang edad ang magpapakaba sa puso kong matagal ng tahimik. Siya si Myrna. 30 years old lang siya noon. Nagtratrabaho sa salon, madaldal, palatawa, at sa tuwing bumibisita siya sa apartment complex ko para bayaran ang upa ng pinsan niya, lagi niya akong tinutukso. Don Ramon, bakit ang lakas pa ng tindig niyo? Parang hindi senior. Tatawa ako sa loob-loob ko dahil matagal ko nang gustong marinig na may nakakapansin pa pala sa akin bilang lalaki. Hanggang sa unti-unti, nasanay kaming magkausap. Kape sa umaga, kwento sa hapon. Hanggang sa dumating sa puntong, hindi ko na siya hinihintay na siya ang lumapi. Ako na ang umami. At sa hindi ko may paliwanag na himala, pumayag siyang maging kami. Akala ko noon, milagro na. Pero ang mas masakit, ang milagro, pwede palang bawiin. Dahil makalipas ang isang taon, iniwan niya ako para sa mas batang lalaki. Sa isang tricycle driver na mas malakas, mas bata, mas may pagmamalaking katawan. At ang sabi niya sa akin noon, hindi ikaw ang problema, Ramon. Gusto ko lang maranasan ang buhay na hindi mo kayang ibigay. Parang hinukay noon ang huling dignidad ko bilang lalaki. Ilang buwan akong halos hindi lumalabas ng bahay. Kahit mga umuupa sa apartment, sa caretaker ko na lang pinapasingil. Pakiramdam ko, katawa-tawa ako. Isang matandang naniwalang pwedeng mahalin ng dalaga. At sinabi ko sa sarili ko noon, tapos na. Hindi na ako muling magpapakatanga. Pero minsan, kung kailan ka sumuko, saka may dumarating. Doon dumating sa buhay ko si May, 26 anyos. Bagong lipat sa isa kong paupahan. Tahimik siya, mahinhin, may kakaibang lungkot sa mata. Single mother daw ang nanay at matagal nang walang ama, kaya nagsisikap siya mag-isa. Noong unang araw niyang lumipat, ako pang tumulong mag-akyat ng mga gamit niya. Sabi niya, "Salamat po, Don Ramon." Po, iyon ang tawag niya sa akin. At doon pala, alam kong imposible. Dahil sa paningin niya, isa lang akong matandang landlord. Wala nang iba. Pero ewan ko, sa bawat araw na nagkikita kami sa bakuran, sa bawat simpleng, "Kumain na po ba kayo?" Sa bawat pag-abot niya ng ula, kapag may sobra siya, parang unti-unting may bumabalik. Natibok sa dibdib kong akala ko patay na. Minsan, nagkasabay kami sa veranda habang walang kuryente. Tahimik ang buong compound. Mga ilaw lang ng kalsada ang sumisina. Bigla niyang tinanong, "Don Ramon, totoo po bang nagmahal kayo ng mas bata noon?" Natigilan ako, pero sinagot ko,
Oo. Nasaktan po ba kayo? Oo naman. Tumahimik siya. Pagkatapos, maraan niyang sinabi. Sayang naman po. Mabait pa naman kayo. Sa simpleng linyang iyon, parang may humaplos sa ego ko na matagal nang sugatan. Pero hindi ako nagpakasiguro dahil alam ko ang itsura ko sa salamin. May kulubot, may ubat. Sino bang matinong dalaga ang papatol sa lalaking halos panglolo na? Kaya itinago ko. Pero ang tadhana, marunong manghuli ng sekreto. Isang gabi, umuulan. Kumatok siya sa pintuan ko. Namumutla at may lagnat. Walang perang pambili ng gamot. Kaya hindi ako nagdalawang isip. Tinulungan ko siya. Binigyan ko siya ng gamot at pinagluto ng lugaw. Binantayan hanggang makatulog. At kinaumagahan, siya ang unang umami. Habang hawak niya ang niluto kong lugaw. Bakit po? Napakabait niyo sa akin. Ngumiti ako. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko, May. Parang gusto kitang alagaan. Akala ko, mapapahiya ako. Akala ko, tatawanan niya ako. Pero tumingin siya sa akin ng diretso. At ang sagot niya, akala ko, ako lang ang natatakot umami. Parang huminto ang mundo ko noon. Hindi ako makapaniwala. Sa edad kong ito, may dalaga pang pipili sa akin. At doon nagsimula ang lihim naming relasyon. Unti-unti, hindi ko na siya sinisingil ng renta. Niregaluhan ko pa siya ng bagong cellphone, mga bagong damit, at minsan, alahas. Pero hindi dahil binibili ko ang pagmamahal niya, kundi dahil gusto kong ibigay ang hindi ko na ibigay sa unang babaeng iniwan ako. At sa kabila ng iniisip ng iba, hindi siya mapagsamantala. Sa bawat bigay ko, doble ang lambing niyang sinusukli. Sa bawat gabi na magkasama kami, ramdam kong hindi pa pala tapos ang pagiging lalaki ko. Dahil kahit matanda na ako, alam kong napapaligaya ko siya. At siya, hindi kailanman naghanap ng iba. Sa unang pagkakataon, hindi ako ikinakahiya. Hindi ako itinatago. At akala ko, iyon na ang pinakamasayang bahagi ng kwento ko. Hindi ko alam na ilang buwan lang ang lilipas. Babalik ang multo ng nakaraan. Ang babaeng unang dumurog sa akin. Kakatok muli sa pintuan ko. Akala ko, tapos na ang laban ko sa nakaraan. Akala ko, si May na ang huling pag-ibig na ipagkakalob sa akin ng tadhana. Pero isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa harap ng apartment, may isang babae sa labas. Nang silipin ko kung sino yun, parang bumalik lahat ng sugat na pinilit kong limuti. Si Myrna. Parehong muka, parehong boses, pero mas bakas ang pagod sa kanya. Pwede ba tayo mag-usap, Ramon? Parang bumigat agad ang dibdib ko. Hindi ko siya pinapasok. Sa labas lang kami nag-usap. At doon niya sinabi ang bagay na hindi ko inaasahan. Naghiwalay na daw sila nung lalaking ipinagpalit niya sa akin. Niloko rin daw siya. Pinabayaan at ginamit. At ngayon lang daw niya naunawaan. Ako raw ang tunay na nagmahal sa kanya. Ramon, alam kong nagkamali ako. May inang sabi niya. Pwede bang
Magbalikan tayo. Kung dati marahil, natunaw na ako. Pero ngayon, hindi na. Tinignan ko lang siya ng diretso. At sa unang pagkakataon, ako naman ang hindi nakiusap. Pasensya na, Myrna. Pero huli na. May luwas sa mata niya. Bakit, Ramon? May iba ka na ba? Saglit akong tumahimik. Pagkatapos sinabi ko, oo, at mahal ko siya. Parang sinampal ko siya. Halos hindi siya makapaniwala. Matanda ka na, Ramon. May pumatol pa sa'yo. Doon ko unang naramdaman ang yabang ng sugotang lalaking muling pinili. Ngumiti ako. Alam mo, Myrna, hindi lahat nakatingin lang sa edad. Pagkatapos kong sabihin yun, natahimik siya. At hindi na nagtagal, umalis siya ng masama ang loob. Akala ko, tapos na. Pero hindi pa pala. Dahil ilang araw lang matapos noon, napansin kong nag-iba ang kilos ni May. Tahimik, parang may iniisip. Hanggang sa isang gabi, habang magkasama kami sa veranda, siya mismo ang umami. Ramon, may babaeng pumunta rito. Nanlamig ako. Anong sinabi niya? Tahimik siya bago sumagot. Sinabi raw ni Myrna na ginagamit lang daw ako ni May, na pera lang daw ang habol niya, na balang araw iiwan din ako, na matanda raw akong desperado. Parang may kumalapit sa lumang insecurities ko, mga takot na matagal kong itinago. Baka nga totoo. Baka nga may araw ding iiwan ako ni May. Baka nga inuulit ko lang ang dati. Pero bago pa ako magsalita, si May na ang humawak sa kamay ko. At ang sabi niya, kung pera lang ang habol ko, matagal na akong umalis at humanap ng mas bata sa'yo. Hindi ako makasagot. Tinitignan mo pa rin ang sarili mo bilang matandang hindi karapat dapat mahalin. Tumama sa dibdib ko ang mga sinabi niya. Dahil totoo, hanggang ngayon, dala ko pa rin ang hiya ng nakaraan. Pero mas tumama ang sumunod niyang sinabi. Hindi ko sinusuklian ang luho mo dahil may kapalit. Sinusuklian ko to dahil mahal kita, Ramon. Parang doon ko lang lalong naunawaan. Hindi si Myrna ang bumabalik para makipagbalikan. Bumabalik siya para wasakin ang meron ako. At hindi doon nagtapos, dahil nagsimula siyang gumawa ng paraan para pag-awayan kami ni May. May mga nagtitext kay May mula sa mga unknown number. Gagamitin ka lang ng matanda. O kung hindi naman, gold digger ka. Layuan mo si Ramon. Minsan, may mga kapitbahay pang sinusulsulan. Kesyo kaihiyan daw ang relasyon namin ni May. Pinagtatawanan ako. May nagsabing matandang nag-aalaga ng sugar baby. Pero ang hindi nila alam, habang dinudumihan ng iba ang pangalan namin, lalo kaming tumitibay. Dahil sa bawat paninira nila, mas lalo akong kumakapit kay May. At siya, lalo akong pinapanindigan. May isang gabing hindi ko malilimutan. Pagkatapos lahat ng intriga, si May ang lumapit. Niyakap niya ako mula sa likod habang nakaupo ako sa sala. At bumulong siya. Hayaan mo silang tumawa, mahal. Basta ako, ikaw ang pipiliin ko. At sa gabing iyon,
Hindi dahil sa init ng katawan ako nangini, kundi dahil sa pakiramdam na sa wakas, may babaeng hindi ako iiwan. At doon ko ginawa ang mas patinding desisyon. Hindi ko na itinago ang relasyon namin. Ipinakilala ko na si May bilang babaeng mahal ko. Kahit may tumutol, kahit pagtawanan, kahit husgahan. Pero hindi ko alam. Habang pinaniniwalaan kong nanalo na kami laban kay Myrna, may mas malaking pagbabago palang darating. Dahil ilang linggo, matapos humupa ang gulo, may sasabihin si May na magpapahinto sa paghinga ko. 2 salitang babago sa buhay ko. Buntis ako. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatitig lang kay May matapos kong marinig ang sinabi niya. Ramon, buntis ako. Parang tumigil ang mundo. Sa edad kong halos pang lolo na, may batang tatawag sa akin ng tatay. Hindi ako agad nakapagsalita. Siguro, kung iba ang makakakita sa mukha ko noon, iisipin nilang natakot ako. Pero ang totoo, nalunod ako sa bigat ng himala. Unti-unti kong hinawakan ang tiyan niya. Parang takot akong magkamali. Parang baka magising ako at baka panaginip lang ang lahat. Totoo ba? Tumango siya. May luha sa mata. Ayaw mo ba? Doon ako napaiyak. Oo, matanda na ako para umiyak. Pero hindi ko yun ikakahiya. Dahil iyak yun ng pagkatuwa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Akala ko hindi na ako bibigyan ng Diyos ng ganitong biyaya. Sa gabing iyon, hindi kami halos nakatulog. Nag-usap kami tungkol sa pangalan ng bata. Kung lalaki, kung babae, kung paano namin palalakihin. Mga bagay na akala ko hindi ko na mararanasan. At doon ko unang naramdaman, hindi na lang ito relasyon, kundi isang pamilya na. Pero syempre, hindi mawawala ang takot. Dahil alam ko ang sasabihin ng mundo. Matandang nakabuntis ng dalaga. Baka pinagsamantalahan. Kawawa naman yung babae. O baka naman, sinadya talaga ng babae. At higit sa lahat, paano kung balang araw, tanungin ng anak ko, bakit ang tanda ng tatay ko? Minsan, habang magkatabi kami sa higaan, inamin ko kay May ang takot ko. Love, paano kung hindi ako umabot na lumaki ang anak natin? Tahimik siya. Pagkatapos, marahan niyang inilagay ang kamay niya sa dibdib ko. Ramon, hindi haba ng buhay ang sukatan ng pagiging ama, kundi paano ka nagmahal. Hindi ko malilimutan iyon. Dahil sa simpleng linyang iyon, pinawi niya ang takot kong dala ng edad. At doon ko napagdesisyonan. Pakakasalan ko siya. Hindi dahil nabuntis ko siya, kundi dahil gusto kong gawing marangal ang pag-ibig namin. Isang gabi, dinala ko siya sa isang restaurant sa bayan. Wala siyang alam sa plano ko. Ang alam lang niya, magdi-date lang kami doon. Pero pagkatapos namin kumain, inabot ko sa kanya ang isang maliit na kahon. Nang buksan niya iyon, nanginginig siya. May, will you be my wife? Tumulo agad ang luha niya. At hindi man lang siya nagdalawang isip. Tumango siya. Oo, Ramon. Magpapakasal ako sa'yo. Sa simpleng oo na yun,
Parang nabura ang lahat ng pangungutya ng mundo. Pero hindi pala lahat matutuwa. Dahil nang kumalat ang balitang ikakasal na kami, doon nagsimula ang mas matinding panghusga. May ilang umuupa na palihim na pinag-uusapan kami. May mga nagsasabing nabili ko raw si May. May nagtatawanan kapag magkasama kami sa palengke. Lolo at apo, yan ang sinasabi nila. Masakit, hindi ko ikakaila. Lalaki man ako, pero tumatagos din. Pero mas ikinagulat ko, si May pa ang unang lumalaban para sa amin. Minsan, may babaeng kapitbahay na nagsabing, "Anak mo ba yan o apo?" Ngumiti si May at diretsahang sumagot, "Asawa niya ako. May problema ba doon?" Natameme ang babae. At ako, doon ko lalong minahal ang babaeng ito. Dahil hindi niya ako kinakahiya. Pinaninindigan niya ako. At nang akala namin, humupa na ang lahat. Isang araw, bumalik na naman si Myrna. At sa pagkakataong iyon, hindi na lang selos ang dala niya, kundi isang paninira na muntik nang sumira sa kasal naming dalawa. At doon ko unang naranasan ang takot na baka mawala sa akin ang babaeng bumuhay ulit sa puso ko. Akala ko, nang sabihin kong hindi na ako babalik kay Myrna, matatapos na ang gulo. Pero nagkamali ako. Dahil ang taong sugatang ayaw tanggapin ang pagkatalo, madalas mas delikado. At habang abala kami ni May sa paghahanda para sa kasal namin, napansin kong may kung anong bigat na naman sa kilos niya. Minsan, tulala siya. Minsan, biglang nananahimik. Minsan, parang may gustong sabihin, pero pinipigilan niya. Hanggang isang gabi, ako na ang nagtanong, "Love, ano bang bumabagabag sa'yo?" Tahimik siya. Pagkatapos, inabot niya sa akin ang cellphone niya. May mga mensahe mula na naman sa mga unknown number. Kung hindi pagbabanta, mga paninira. Hindi mo kilala ang tunay na Ramon. Pag naubos ang yaman niya, iiwan mo rin naman si Ramon, di ba? At kapag namatay yan, ano ka? Balo agad. Nanlabig ako sa mga nabasa ko dahil alam ko kung sino yun. Walang iba kundi si Myrna. Pero hindi doon nagtapos. May araw na may dumating na babae sa apartment habang wala ako. Nagpakilalang matagal ko na raw niloloko ang mga babae, na ginagamit ko raw ang pera ko para mangakit na mas bata sa akin. Na baka raw pagsisihan ni May ang lahat. At pag uwi ko nung araw na yun, tahimik lang si May. Pero hindi gali. Mas masakit. Nasasaktan siya. At doon ako unang nakaramdam ng matinding galit. Hindi dahil pinapasama ako, kundi dahil dinadamay nila ang babaeng mahal ko. Kinabukasan, ako mismo ang humarap kay Myrna. Nang magkita kami, ngumiti pa siya na parang may pag-asa. "Ano, Ramon? Nagbago na ba ang isip mo?" Diretso akong nagsalita. "Myrna, tigilan mo na si May." Tumigas ang mukha niya. "Ano? Mas pinipili mo pa rin siya?" "Oo. At kahit anong mangyari, siya pa rin ang pipiliin ko." "Pero Ramon, ako ang nauna mong minahal. At ikaw rin ang unang sumira sa akin." Tahimik. Mabigat.
Pagkatapos, bumulong siya. Alam mo ba, na naiinggit ako. Sa unang pagkakataon, umamin siya. Hindi dahil mahal pa niya ako, kundi dahil hindi niya matanggap na may ibang babaeng mas pinili akong ipaglaban. Masakit para sa ego niya. Tigilan mo na kami, Myrna. Makakahanap ka din ng lalaking magmamahal sa'yo. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na mas masaya ang babaeng iyon. Tumayo siya at umalis na. Pagkatapos ng pag-uusap naming iyon, ilang linggo na lang bago ang kasal namin ni May. May panibagong issue na naman ang lumabas, na hindi ko daw anak ang ipinagbubuntis ni May, na may ibang lalaki daw ito habang wala ako, na ginagamit lang daw ako ni May para may amang tumayo sa ipinagbubuntis niya. Ganun katindi ang paninira nila para mapaghiwalay lang kami. Kung ibang babae lang siguro si May, baka nabasag na. Pero hindi. Salip, isang gabi, habang magkatabi kami, siya ang humawak sa mukha ko at nagsabi, kahit anong mangyari, Ramon, hindi ako aalis. Hindi dahil may anak tayo, kundi dahil pinili kita. At wala akong ibang lalaking mamahali, kundi ikaw lang. Sa gabing iyon, unang beses niyang ibinulong na handa na siyang dalhin ang apelyido ko. Hindi bilang awa, kundi bilang dangal. Doon ko napagtanto, panalo na pala ako noon pa. Hindi dahil natalo ako ng ex ko, kundi dahil may babaeng tapat sa akin. At pagkatapos noon, parang kusa ring napagod si Myrna. Tumigil, nawala, hindi na muling nagpakita. Parang tinanggap na rin niya na wala siyang puwang, na kahit anong gawin niya, hindi na rin ako babalik sa kanya. At tuluyan naming itinuloy ang kasal namin. Simple lang. Mga importanteng tao lang ang imbitado. Habang naglalakad si May papunta sa akin, may tangan sa maliit niyang tiyan. Wala akong ibang nakita, kundi pamilya ko. At habang isinusumpa ko sa altar, namamahalin ko siya hanggang sa huli. Isa lang ang nasa isip ko. Dahil sa wakas, hindi na ako mag-isa. Pagkatapos ng kasal namin, akala ng marami, tapos na ang laban namin. Parang happy ending na. Pero doon pa lang pala magsisimula ang totoong buhay. Dahil magkaiba ang magmahal at magtaguyod ng pamilya. Habang lumalaki ang tiyan ni May, lalo akong nagiging overprotective. Ayaw kong magbuhat siya. Ayaw kong mapagod siya. Ako mismong namamalengke. Ako ang nagluluto kung minsan. Ako pa ang gumigising sa gabi kapag naglilihi siya. Minsan, tinatawanan niya ako. Alam mo, mahal, parang ikaw pang mas buntis sa atin. Pero sa totoo lang, takot lang ako mawala ang himalang dumating sa akin sa huling yugto ng buhay ko. At habang papalapit ang panganganak niya, mas lalo akong sinasalakay ng mga tanong. Kakayanin ko bang maging ama? Aabutan ko bang lumaki ang anak ko? O baka dumating ang araw, maiwan ko silang mag-ina. Minsan, mag-isa ako sa bakuran, nakatingin sa mga apartment ko. Doon ko naisip, ilang taon ko ring inipon ang lahat ng ito. Mga paupahan, kaunting ipon, lupa. Pero noon, para kanino ba lahat ng iyon?
Wala naman akong anak. Walang magmamana. Pero ngayon, meron na. At biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Dumating ang araw ng panganganak ni May. Hindi ko may paliwanag ang kaba ko. Sa ospital, para akong batang hindi mapakali. Pabalik-balik sa upuan, paulit-ulit na dasal. Hanggang lumabas ang nurse. Congratulations po, healthy baby boy. Nang marinig ko ang unang iyak ng anak ko, para akong pinunit at binuo uli. Napahagulgol ako. Sa edad kong ito, akala ko wala nang bagay na kayang magpalambot sa akin. Nagkamali ako. Dahil ang maliit na batang iyon, binuhay ang bahagi ng pagkatao ko na matagal nang tulog. Pagkakita ko sa kanya, napabulong ako. Anak. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, may tumawag sa loob-loob ko ng tatay. Pag uwi namin, mas lalo kaming pinag-usapan. Mas lalo ring may nangutya. Paglaki ng anak nila, malamang lolo ang itatawag sa kanya. Baka nga high school pa lang yung bata. Wala na siyang ama. Masakit marinig. Pero natutunan ko, hindi lahat ng opinyon dapat dinadala sa dibdib. Dahil habang nagsasalita sila, ako, buwat ko ang anak ko sa duyan. Ako ang nag-aalaga sa bata pagpuyat si May. Ako ang bumibili ng diaper. Ako ang nag-iipon para sa kinabukasan niya. Anong alam nila sa pagiging ama? Sa gabi, kapag tulog na si May at ang bata, madalas ko silang tinititigan. At may kakaibang takot pa rin. Dahil totoo naman, matanda na ako. Hindi ko may kakaila iyon. Kaya nagsimula akong ayusin ang mga papeles. Pinangalan ko sa anak ko ang ilang paupahan. Nagtabi ng trust. Sinigurong kahit mawala ako, hindi magkukula ang mag-ina ko. Nalaman ni May iyon. Isang gabi, umiyak siya. Bakit parang naghahanda ka ng mawala? Hinawakan ko ang kamay niya. Dahil mahal ko kayo. At ang sagot niya, mas gusto kong samahan mo kami ng matagal. Sa simpleng linyang iyon, parang sinampal ako ng pag-asa. Hindi ako dapat mabuhay sa takot. Dapat mabuhay ako para sa kanila. At doon ko sinimulang alagaan ang sarili ko. Naglalakad sa umaga. Nagbabawas ng alat sa pagkain. At iniinom ang gamot sa tamang oras. Dahil gusto kong maabutan ang unang lakad ng anak ko. Unang salita. Unang pasok. Lahat ng pwede kong masaksihan sa paglaki ng bata. At nang minsang tinanong ako ng isang kakilala, Ramon, sulit bang magmahal ng mas bata sa ganyang edad? Ngumiti lang ako. At ang sabi ko, hindi ako nabuhay uli dahil mas batang asawa ko. Nabuhay ulit ako dahil sa pamilyang binuo namin. At oo, masasabi kong sulit ang pagmamahalan naming dalawa ni May. Kaya ako ikinukwento ito ngayon dahil gusto kong iwan ang isang bagay na mas mabigat sa simpleng kwento ng matandang nagmahal ng isang dalaga. At kung may aral man akong baon, ang pusong marunong magmahal hindi tumatanda. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagala. Ramon.